Good day everyone, I'm Resi Domingo. Today ang pag-uusapan natin ay tungkol sa second death. Second death part 1. Ang second death o yung ikalawang kamatayan ay mararanasan ng mga taong hindi nagsisi ng kasalanan, yung mga taong tumanggi sa Panginoong Jesucristo, yung hindi sumampalataya sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas. Ang words na second death ay mababasa sa 4 na verses dito sa Book of Revelation. Ito ay yung sa Revelations chapter 2 verse 11, Revelations chapter 20 verse 6, Revelations chapter 20 verse 14, and Revelations chapter 21 verse 8. Pero hindi pa ito yung outline natin. Basahin natin yung Revelations 21 verse 8. Ang sabi, "But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa inyong pagtangkilik, pagre-react, pag-heart and like sa aking Facebook account and also dun sa YouTube. Salamat din sa panonood. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dun sa YouTube, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Kung mapapansin mo, yung mga taong candidates sa second death ay yung gumagawa ng hindi lang yung basta mabibigat na kasalanan katulad ng murder, and also pati yung simpleng kasalanan na pagsisinungaling. Yung mga gumagawa ng kasalanan yon ay mapupunta sa second death, sa lake of fire. Subalit, hindi na kinakailangan na gawin ng tao ang lahat ng kasalanan para siya mapunta sa impyerno. Kundi gawin mo lang yung isa, katulad ng pagsisinungaling, ay mapupunta ka na sa impyerno. Yan yung sinasabi rito sa Revelations 21:8. Etong Revelations chapter 21 verse 8 ay palaging ginagamit ng mga Christians, especially ng mga Baptist, kapag nagsishare ng gospel, pag nagsosoul winning, na pinapaliwanag natin yung taong makasalanan at siya ay mapaparusahan doon sa lake of fire, dagat-dagatang apoy. Or dun sa ibang reference ay impyerno, na ang tao ay mapupunta sa impyerno. Actually, dito wala pang nababanggit na impyerno. Lake of fire pa lang ito. Bukod yung hell, impyerno, at saka yung lake of fire. Subalit, parehas din yung mainit. Katulad ng background picture natin dito, na masasabi mo pwede itong lake of fire, pwede rin itong hell. Okay? Na dito napupunta yung mga kaluluwa. Actually, dapat hindi mga kalansay ito na mga taong nasusunog, pero hindi sila natutunaw, hindi sila nagiging abo. Yan ang naranasan ng isang taong makasalanan kapag siya ay napunta sa impyerno or dun sa lake of fire. Dito sa picture ay nilagyan ko ng diagram ay yung destinasyon ng isang taong namatay na walang pananampalataya kay Kristo, na siya ay mamatay. At dito yung patutunguhan niya, ito, sabi rito sa illustration, yung death may dalawang klase, physical death and spiritual death. Yung first death is physical death, okay? And second death is spiritual death. Ang physical death ay naranasan ng mga tao simula kay Eva at Adan, nung nagkasala si Eva at Adan. Hindi lang sila namatay physically, namatay sila spiritually. Obviously, nung kinain nila yung pinagbabawal na prutas, ay spiritually dead na sila. So, dito sa illustration, na yung isang tao pagkatapos siyang mamatay physically, yung spiritual death, naranasan niya na yon. Kasi ang spiritual death ay yung pagkakahiwalay natin doon sa presensya ng Diyos. Dito sa diagram, na bukod dun sa spiritual death na pagkakahiwalay natin sa Panginoong Diyos, tayo ay mapupunta sa impyerno after ng physical death. Ito yung hell nakalagay, and then may arrow, lake of fire, kasi yung unang stage sa hell. Kung naalala nyo, meron akong video na ang title ay "Saan napupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay?" Dito ay piniliwanag ko yung tungkol kay Lazarus at saka yung mayaman, and also si Abraham. Ito yung si Lazarus ay namatay, and then namatay din yung mayaman. Si Lazarus ay dinala doon sa Abraham's bosom. Okay, and then yung mayaman, nung namatay siya, napunta siya doon sa impyerno. Yung sinasabi rito sa Luke chapter 16 verse 22 to 23. Basahin ko. "And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom.
The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being tormented, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Kung hindi mo pa napapanood tong video ito, sana mapanood nyo. Ilalagay ko yung link sa description sa ibaba doon sa YouTube. Dito tayo sa Revelation chapter 20 verse 14, ang sabi, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Andito na yung word na death, andito na yung hell, at saka yung lake of fire. Na yung mga taong namatay doon sa hell, kasama yung hell, itatransfer doon sa lake of fire. Ito yung mangyayari sa future after ng judgment, okay, ng white throne judgment. So kung naalala nyo, meron akong video tungkol dun sa the great white throne judgment. Dito tayo sa Luke chapter 16 verse 29, 30, 31. Ito yung last part ng chapter 16, yung conversation ni Abraham at saka nung mayaman. Okay? Ang sabi, Abraham said unto him, they have Moses and prophets, let them hear them. And he said, nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Verse 31, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Ang senaryo dito, yung mayaman nasa impyerno. And then si Abraham nasa bandang itaas, andun sa Abraham's bosom. Okay, na naghihirap sa init ng apoy sa impyerno yung mayaman, si Lazarus naman nandun kapiling si Abraham. At nakikita nila ang bawat isa. Naisip ng mayaman na meron pa siyang 5 kapatid. Na kapag namatay yung 5 kapatid niya, mapupunta sa impyerno. So ayaw niya mangyari yon. Kung kaya, sinabi niya kay Abraham, publikin si Lazarus dun sa lupa para ma-warningan yung 5 kapatid niya. Ang sabi ni Abraham, dun si Moses at saka yung mga propeta. Dapat makinig sila kay Moses at sa mga propeta. So sa panahon natin ngayon, marami na mga preachers, okay? Marami na mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng salita ng Diyos para warningan yung tao na para sila ay hindi mapunta sa impyerno, na kinakailangan nila magsisi ng kasalanan at tanggapin si Kristo sa puso nila bilang Panginoong tagapagligtas. Ito yung paraan para tayo maligtas, para yung isang tao maligtas, hindi mapunta sa impyerno. 3 paraan lang yan. Ito, number 1, realize that you are a sinner. Number 2, repent of all your sins. And number 3, receive Christ as your personal Savior and Lord. Okay? At ikaw ay magiging anak ng Diyos. Doon sa mga kaibigan natin dyan, kung hindi mo pa alam na ikaw ay ligtas, kung hindi ka pa sigurado na yung kaluluwa mo ay mapupunta sa langit, ang sabi ng Bible, ang tao ay makasalanan, mapupunta sa impyerno ang iyong kaluluwa. Para maligtas ka, gawin mo tong 3 ito. Tumawag ka, manalangin ka. Sabi rito sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sa part 2, pag-usapan natin yung mga other details about second death. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.